ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan nila San Cirilo at San Metodio, monghe at obispo. Pinagdiriwang din natin sa araw na ito ang Valentine's Day. Ang kapatid, lahat naman tayo, hinahangad natin na magkaroon ng masaya, makabuluhan, at mabuting relasyon sa ating pamilya at sa ibang tao. Pero baka nakalimutan natin, ang pinakamithiin dapat natin ay maging banal kamukha ng Diyos. Mabuti na tayo ay nagmamahalan. Pero kung hindi tayo nagmamahal, kamukha ng pagmamahal ng Diyos, tayo ay mabibigo at wala tayong mararanasan na tunay na kapayapaan. Kaya naman sa mga pagkakataon na kung saan nagmahal tayo na hindi kamukha ng pagmamahal ni Kristo, naging malayo ang ating puso sa Diyos. Aminin natin ito, tayo ay magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa para tayo'y minsan pa maging karapat-dapat makatanggap at palakasin ng mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasampo sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa sa silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita. Nung ito'y pinangaral ng magkapatid na si San Cirilo at San Metodio, ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayanang nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maasahang paninindigan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang hahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni
at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang makahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad ng yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di namparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi naglinlang. Mapalad ang pinagbigyang makahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. Ang aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang makahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin. Upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang makahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang makahango sa kasalanan. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuan ang salitang bumubuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila ito na ipatong sa taong ito ang kamay ni Jesus. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanya mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang nagilalas. At ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakarinig na ang bingi at nakapagsasalita ang mga pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At gusto ko pong batiin ang mga mag-asawa sa inyo, ang mga may karelasyon, ang mga may jowa. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. At gusto ko din pong i-greet yung mga single sa inyo na kamukha ko. Happy Independence Day po sa inyo. No? Nung minsan, meron pong isang kwento tungkol po sa bagong mag-asawa. Kakakasal pa lang po nila. Naglalakad daw po sila sa daan. Pagkatapos, itong lalaki bigla
hinawakan yung bisig, yung kamay nitong asawa niya. Hinablot siya. Nabigla po yung babae. No, nagtataka siya. Bakit? At sabi po nitong lalaki, "Honey, tignan mo oh, may tubig sa daan, may putik. Baka mabasa ka." At ito naman pong babae, kinikilig pa. "Oh, thank you." Sabi naman po nitong babae, no? After 10 years ng kanilang kasal, naglalakad muli doon sa daan. Ito pong lalaki, bigla, sinabihan yung asawa niya, sabi, oh, ayun yung tubig, yung putik, ha? Baka mabasa ka. Nag-iba na po. Pero lumipas po ang 20 years. Naglalakad na naman po itong mag-asawa. Aba, nakakita po itong lalaki ng tubig sa daan. Bigla ba naman sinigawan? Itong misis niya, sinabihan, "Bulag ka ba? Hindi mo nakikita yung tubig? Baka mabasa ka dyan." Ayan na naman sinasabi ko, napaka-clumsy mo talaga. Paulit-ulit na lang. Ganyan ka talaga, hindi ka na nagbago. Sabi po nitong lalaki, "Ay, anong nangyari?" Ang katotohanan, hindi po ba? Hindi ibig sabihin, kapag nagmamahalan na kayo, hindi na kayo magbabago. Amen? The question is love really enough so that your relationship can be happy and healthy? I think it is good to reflect today, this Day of Hearts, Valentine's Day. Paano ba natin gagawing mas malusog, mas masaya, mas payapa ang ating mga pagsasama? How can we make our relationships healthy? Well, first, my dear friends, remember this. You must always plant loving seeds in your relationship. I repeat, plant loving seeds in your relationship. Remember, a healthy relationship is like a garden. If you want a beautiful garden, you need to take care of it. Amen? Hindi po aksidente ang pagkakaroon ng isang magandang hardin o halamanan. Gaganda din po ang relationship kamukha ng isang hardin kung iingatan mo yan. Kung aalagaan mo yan. Ang magandang pagsasama ay hindi rin aksidente. Pinipili yan. Kailangan mong pagpawisan. Kailangan mong pagtiyagaan. Amen? Kung hindi ka nagtanim, wala kang aanihin. Ganyan din po sa ating mga relasyon. Kung wala kang binigay, binahagi na mabuti at maganda, wala ka namang mabuti at magandang makukuha. Hindi po ba? Ang problema ng napakaraming mag-asawa, gustong umani palagi. Pero wala naman silang tinatanim. Marami pong mag-asawa naghahanap ng magandang bunga. Pero hindi naman sila nagpagod. Hindi naman talaga sila nag-effort. Ang malusog na relasyon ay para ding pong bank account. Tandaan niyo po yan. Di po ba sa bangko, kung gusto mong mag-withdraw, kailangan matuto kang mag-deposit muna. Kung gusto mong makakuha, kailangan marunong ka munang magbigay. Tingnan niyo po dito sa Biblia. Tingnan niyo po sa unang pagbasa. Ganyan ang ginawa ng Diyos. Bago po nagbigay ng utos ang Diyos sa tao, nilikha niya ang lahat at binahagi niya, binigay niya dito sa tao. Pagkatapos binigay ng Diyos ang bundok, ang mga puno, ang mga hayop sa tao, dito pa lang niya inutusan ang tao na ingatan niya, alagaan niya, lahat ng ginawa ng may kapal. Anong ibig sabihin? Bago nag-withdraw ang Diyos sa tao, bago may hiningi ang Panginoon sa kanyang nilikha, meron muna siyang dineposit, meron muna siyang ibinigay sa kanya. Amen? At ganyan din po ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa mabuting balita. Pinagaling ni Jesus itong bingi, itong pipi. At pagkatapos daw, nung gumaling itong taong may kapansanan, aba,
pinahayag niya ang mabuting balita. Kahit na hindi naman po siya inutusan ni Jesus. Actually, pinipigilan pa nga siya. Huwag niyo sasabihin ito kanino man, ha? Pero kahit napigilan sila, sila po ay pumunta sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na itong tao, nagsasalita siya, pinapahayag niya, pinagmamalaki niya ang ginawa ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo po yun. Dahil merong tinanim, may dineposit na kabutihan ang Diyos dito sa tao. Itong tao mismo, siya'y nagsalita, siya'y nagbahagi para sa Diyos. Baka naman, yan din po ang nagiging dahilan. Bakit hindi masaya ang inyong mga pagsasama? Ay dahil withdraw ka na ng withdraw. Nagdidemand ka na nagdidemand. Pitas ka na ng pitas, kuha ka na ng kuha, pero hindi ka naman marunong mag-deposit at magtanim ng mabuti sa iyong minamahal. Anong mangyayari kung kuha ka ng kuha sa puno? Pati yung mga dahon niya, kinukuha mo na rin. Di po ba? Malalanta ito, mamamatay ito. Amen? Ano po ang mangyayari? Kung withdraw ka ng withdraw sa iyong bank account, wala ka naman dinideposit. May isasara yung iyong bank account. O baka magkautang-utang ka pa. Amen? Kapatid, matuto ka naman. Sana balansihin mo yung pag-withdraw mo at yung iyong pagdideposit sa iyong relasyon. Kapag pinapagalitan mo ang iyong asawa, yan ay pag-withdraw. Kapag pinipilit mo yung iyong anak na gawin ang isang bagay, withdrawal yan. Kapag tinutuwid mo yung ugali ng iyong asawa, withdrawal din yan. At kapag hindi kayo magkasundo ng iyong biyanan o ng iyong kapatid, withdrawal yan. Pero, tandaan niyo po ito, kapag nag-i-smile ka sa iyong asawa o pamilya, pag mumingiti ka, deposit yan. Kapag kino-compliment mo yung asawa mo, sinasabihan mo siya ng mabuti at maganda, deposit yan. Kapag pinapatawad mo ang iyong anak dun sa kanyang pagkakamali, deposit yan. At kapag binibigyan mo ng pera, yung iyong magulang, isang mabuting deposit yan. Ang tanong, yung iyong relasyon o pagsasama, balanse o baka merong tabingi? San ka nagkukulang ngayon? San ka naman sumusobra? Kapatid, magandang pagmunihan natin, pagnilayan ito para mas maging malusog ang ating mga pagsasama. But secondly, I want you to remember this. For a healthy, happy, and holy relationship, you need to stop entertaining the bad snakes in your life. I repeat, stop giving time to the bad snakes, the evil one in your life. Tingnan niyo po, ano bang nanira dito sa relasyon ng tao at sa Diyos? Kasi ang tao, pinakinggan yung masamang ahas. My dear friends, as long as we are alive, there will be snakes. The devil, the evil one, will try to tempt us, will try to destroy us, will try to distance us from God. Huwag mong pakikinggan ang masasamang sutsot o ahas ng iyong buhay. Pero yan ang tanong ano ba at sino ba yung mga ahas sa buhay mo? Una na dyan yung ating mga masasamang naiisip. Kapatid, paalaala, hindi naman lahat na naiisip mo ay tama at mabuti. You need to filter what you think. Huwag mo agad paniniwalaan yung naiisip mo, yung pumapasok dyan sa utak mo. Because remember that every day we produce 10,000 thoughts. Alam niyo po ba kung ilan dun sa 10,000 na naiisip mo ay mabuti at masama? Sabi po ng mga mananaliksik, ng mga doktor, psychologists, dun sa 10,000 thoughts, 2,000 thoughts lang ang mabuti. Habang yung 8,000 thoughts ay masama. Look at that.
Mas marami pa po yung masama kaysa doon sa mga mabubuting naiisip natin. Minsan, may mga nag-aaway na mag-asawa dahil tong misis, palaging pinagdududahan, pinag-iisipan ng masama ang mister niya. Amen? Amen. Di po ba? Halimbawa, yung misis, magte-text po dito sa kanyang mister. Nasaan ka na? Anong ginagawa mo? Kumusta ka na? Hindi lang po makapag-text back nitong lalaki. Kung ano-ano na ang kanyang iniisip. Sinasabi, hindi na ako mahal. Ayaw akong kausap. Ang tanong, totoo ba yung naiisip ng misis? Di ba hindi? Minsan, busy lang talaga yung mister mo, yung lalaki. Tawag ka na ng tawag, meron siyang ginagawa. Di po ba? Madalas nangyayari yan? O, halimbawa, hindi agad nakauwi itong lalaki. Ano na naman ang pumapasok sa isip ni misis? May babae siya. Sino kayang kadate niya? Nag-motel siguro sila. Ito siguro yung nakita ko sa Facebook, yung kasama niyang babae palagi. Yan, pag-uwi ni mister, aawayin na, mumurahin na. Hindi po ba pwedeng kaya na-late sa pag-uwi yung lalaki dahil nag-overtime lang talaga siya? O baka merong binili dahil Valentine's Day. Magre-regalo pala dito sa misis. Pero nasira na yung Valentine's Day kasi dun sa masamang iniisip ng misis. Amen? My dear friends, do not entertain your bad thoughts because you do not know everything. Hindi mo naman alam ang lahat eh. Kung nga ang Diyos nakita ang lahat, alam ang lahat, hindi agad naguhusga. Ikaw pa kaya na limitado lang ang iyong nakikita at alam? Bakit napaka mapanghusga mo? For a healthy relationship, my dear friends, put your negative thoughts in place. Suspend your judgment first. Dapat marunong ka magtiwala yan sa iyong minamahal. Huwag ka mag-alala. Kung niloloko ka niya, hindi naman ikaw niloloko niya eh. Siya mismo niloloko niya ang kanyang sarili. Pero pangalawa, mag-ingat din po kayo ha. Kapag masyado kayong nakikinig dyan sa mga ahas na nakapalibot sa inyo, yung mga kaibigan nyo, yung mga kamag-anak nyo, yung mga katrabaho nyo, ang dami kayang mga nag-aaway na mag-asawa dahil minsan mas pinaniniwalaan pa ng misis o ng mister yung ibang tao kesa dun sa kanilang minamahal. Hindi po ba? Meron dyan, chinichismis yung mister kay misis. Yun pala, plano niya para mag-away sila. Bakit? Kasi yung nagchichismis dun sa mister, crush pala siya. Kaya pala sinisiraan ang mister kay misis para pag nagkahiwalay sila, siya naman ang papasok kasi gusto niya si mister. Meron pong ganyan. Marami. Kapatid, mag-ingat ka diyan sa mga ka-close mo, ha? Hindi naman ibig sabihin, malapit sa'yo ay may kagandahang loob sa'yo. Hindi naman ibig sabihin na malapit sa'yo, may mabuti siyang mithiin para sa'yo. Remember that sugar and salt look alike. Amen? Magkamukha po ang asukal at ang asin. Pero pag tinikman mo, iba. Ganyan din po sa tao, ha? Hindi ibig sabihin mukhang mabuti, mukhang mabait. Ay talagang mabuti at mabait yan. Mag-ingat kayo. Kamukha po dito sa Genesis. Naging close ang ahas kay Eva. Ang ganda niya magsalita, napakabait. Pero sa katotohanan, masama pala ang balak niya. Do not trust anyone completely. Trust only God completely. Amen? Hindi naman sa lahat ng panahon, ang lahat ng mga taong nagsasabi sa iyo ay totoo ang kanilang sinasabi. Hindi po ba? Ang dami ng mga fake news dyan.
kailangan bago ka magsalita, bago ka kumilos, siguraduhin mo muna na totoo yung kanilang sinasabi. Take everything with a grain of truth. Bago mo awayin yung iyong asawa, mag-usap muna kayo ng masinsinan. Tanungin mo siya. Sabihin mo diretsyo, may narinig ako. Anong masasabi mo? Alam niyo po, pag ganyan kayo nag-usap, mas ma-appreciate pa ng iyong asawa. Tandaan niyo po, nag-uumpisang nasisira ang relasyon kapag ang dalawa hindi na nag-uusap. Ang dami pong mga tao hindi naman dapat mag-away kung nag-usap lang sila ng mabuti. People fight because they lack communication. You know, a lot of wars have started because people just stop talking. Pero kung nag-usap lang sila, wala sanang problema. Amen? So my dear friends, I want you to remember this. 2 ways to make your relationships healthy, happy, and holy. Number 1, always plant loving seeds. Always make good deposits. But secondly, do not listen to the bad snakes in your life, but rather listen to your loved one, talk properly, and listen always to God. Tandaan niyo po, mahalagang magkaroon ng malusog na ugnayan o samahan. Kasi pag mabuti ang inyong pagmamahalan, yan ang magiging daan ng inyong kabanalan. Mabuti po na maging masaya kayo sa inyong pagsasama. Pero mas mabuti na sana na maging banal kayong dalawa. Magdasal po tayo, mga kapatid, na tayo ay tulungan ng Diyos na sa anumang ating mga relasyon, unahin natin na magbahagi ng mabuti at umiwas sa masama. Para tayong lahat sama-sama makauwi, makarating at makapasok sa karya ng Diyos doon sa kalangitan. Amen. Tumayo po tayo. Natunghayan natin sa Ebanghelyo ni Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo'y naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. At tinawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan, upang ang inalay ngayon, sina San Cirilo at San Metodio, ay pinararangalan, ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, minawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggan tipan ng aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong dumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ngayon, sina San Cirilo at Metodio, ay pinararangalan, ay magdulot nawa sa amin ng ligayang magpakailanman. Pakundangan sa ginanap namin sa mundong ibabaw, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. For a healthy relationship, please do not forget, 1, that make daily loving deposits or plant every day some goodness or kindness to your loved ones. Para sa panahon na magwi-withdraw ka o pipitas ka o aani ka, ay meron kang makukuha. Do not withdraw without making a deposit. Do not harvest without planting anything. I hope and pray, pinagdadasal ko po na naway ang inyong itanim, inyong ipagkaloob sa kanila, ay mabuti at kaaya-aya. But secondly, for a healthy relationship, please stop listening, entertaining the bad snakes in your life. Sino ba yung mga ahas na yan? Yung mga nasa isip nyo, yung mga nakapalibot sa inyo, beware of these negative thoughts. Beware of these people who disguise as your friend. Kaya nga po ang aking assignment sa inyo para naman maging memorable ang Valentine's Day na ito. May your presence be your present to your loved one. Ano bang hinihingi ng inyong mga minamahal? Oo, gusto nila ng pera, gusto po nila ng gandang damit, gusto nila ng masarap na dinner date. Pero kung hindi ka naman present sa kanila, kung wala ka doon, kung hindi mo binibigyan ng atensyon, wala din pong kwenta. Hindi po maganda na relasyon yan. Di po ba? So, remove all of your distractions. Yung cellphone na yan, TV, please, face each other. Be present. Talk. Spend time together. Enjoy the moment. Remember, my dear friends, life is short. And our time here on earth is quick. So, spend this time. Create memories with your loved one. Be present to them. May that be your good and loving present or gift to them today. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kaya'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.